platform at pinapanood ng libu-libo simula nang ilabas ngayong tanghali, si Rockelia Pangilinan, ang isa sa mga itinuturing na haligi ng Philippine entertainment industry at dating miyembro ng Sex Bomb Dancers, ay tuluyan ng nagsalita, hindi na para sa kanyang karera, hindi na para sa kanyang personal na buhay, kundi para sa isang mas mabigat, mas malalim, at mas matagal na kinikimkim na emosyong ngayon lang niya nagawang ilabas sa publiko, ang kanyang hinaing laban kay Tito Sotto. Makikita si Rockelia sa upuan, nakasuot ng mahinahong kulay na blusa, walang masyadong make-up, at may katahimikan sa kanyang mga mata na tila nanggaling sa maraming gabing hindi nakatulog. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagtaray, pero ang bawat salitang binitiwan niya ay may bigat na parang hindi mo kayang hindi pakinggan. Ang mga boses sa paligid ay tahimik, at ang mga kamera ay nakazoom sa kanya, halos maramdaman mo ang kabog ng kanyang dibdib. Matagal ko nang tiniis ang pananahimik na ito. Ito ang unang katagang binitiwan ni Rockelia nang siya'y simulang tanungin kung bakit ngayon niya lang napiling magsalita. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, ngunit ramdam ang matagal na kinimkim na sakit. Sa sumunod na minuto, inilahad niya ang pinagmulan ng kanyang sama ng loob, isang serye ng mga pangyayaring nagsimula pa raw noong panahong aktibo pa siya sa kasikatan ng Itbulaga kung saan si Tito Sotto ay isa sa mga pangunahing haligi. Ayon kay Rockelia, may mga pagkakataong pakiramdam niya'y hindi pantay ang pagtrato, may mga sitwasyong parang kailangan niyang magtiis para lang mapagbigyan ang mas nakakataas. Hindi niya ito tinalakay noon, dahil ayon sa kanya, trabaho lang to, at ayoko ng gulo. Ngunit sa paglipas ng panahon, nang mas marami na raw siyang nakikita, nararamdaman, at naririnig na kwento, napagtanto niyang hindi pagiging mahinahon ang pananahimik, kundi pagtulong sa paglaganap ng takot sa industriya. Sa pag-amin niya, inamin din niyang maraming mga artista at performer ang tila natatakot magsalita, dahil kung sino ang tinitira, siya ang mawawala. Sa mga sumunod na minuto ng panayam, lalo pang humigpit ang hawak ni Rockelia sa kanyang tisyo, habang pinipilit manatiling kalmado kahit na paunti-unti nang tumutulo ang kanyang luha. Hindi niya diretsyong siniraan si Tito Sotto, ngunit sinabi niyang may mga isyo na kailangang harapin ng bukas ang mata, hindi dahil tao kang naghahanap ng gulo, kundi dahil tao kang naghahanap ng hustisya. Hindi ko gustong sirain ang tao, aniya, gusto ko lang maging patas ang karapatan. Nang mabanggit ang pangalan ni Tito Sotto, kapansin-pansin ang sandaling paghinto ni Rockelia, parang pinipili ng maingat ang bawat salitang sasabihin. Ayon sa kanya, marami raw ang natatakot na banggitin ang pangalan nito dahil sa bigat ng impluwensya sa industriya at maging sa politika. Ngunit para kay Rockelia, napagod na siya sa sistemang kinailangan niyang sundin, at kahit pa alam niyang maaaring mawalan siya hindi lang ng proyekto kundi ng respeto ng ilan, pinili niya ang katotohanan kaysa katahimikan. Kung may pagkakamali ako, handa akong humarap. Pero sana ganun din ang lahat. Ang huling bahagi ng kanyang pahayag ay tila nagpasiklab ng apoy sa social media. Mabilis na naging trending ang hashtag na #Rockelia Nagpakatoto, sinundan ng hashtag Tito Sotto, na agad namang nag-ignite ng sari-saring reaksyon mula sa publiko. May mga nagpaabot ng suporta kay Rockelia, may ibang nagpapahayag ng pagdududa, at may ilan namang nanawagan ng patas na pagdinig. Sa kabilang banda, ayon sa malapit na source, bagamat hindi pa diretsyong naglabas ng pahayag si Tito Sotto, napag-alamang nabigla raw ito sa mga sinabi ni Rockelia. May mga ulat na nakasara raw ang kanyang opisina sa loob ng ilang oras matapos lumabas ang video, at umiikot ang balitang may pagbubuo na ng legal team at public statement mula sa kampo nito. Ngunit sa bandang hul,